Marami sa inyo yung nag-aabang ng review ko dito sa pinakabagong Suzuki Raider 150 Fi Pearl Bright Ivory. So, in this video guys, ayan, kasama na nga natin to pinakahihintay yung motor. Yung pag-uusapan natin dito is yung specs, features, at syempre yung updated price. Kaya naman tara, samahan nyo ikutan tong motor na to. Let's go! So, sa mga nag-aabang ng color variant na Pearl Bright Ivory ni Suzuki Raider 150 Fi, finally guys, meron na tayo nakita dito sa LYR. So, maraming nag-aabang na mga subscribers ko sa kulay na to dahil nga daw napakaganda. So, this one is yung Sports Edition kasi meron dalawang edition si Suzuki Raider na nilabas ngayong 2024, yung Rug or Rug Edition at saka itong Sports Edition. So, yung first impression ko nung nakita ko tong motor na to guys, napamangha ako kasi modern na yung kanyang kulay, maging yung kanyang decals. Tapos kung mapapansin nyo guys, hindi siya ganun ka-colorful, medyo plain lang siya, tapos meron siyang color combination na matte black at ayan, Pearl Bright Ivory, no? Pero kung titingnan natin, para siyang dirty white. Pero yung tawag sa kanya is Pearl Bright Ivory. Tapos dito, glossy yung kanyang texture, while dito is nakamat. And then yung pansin ko lang din guys, no, pagdating sa decals niya, gold, nag-complement talaga sa kulay niya. So, parang plain lang siya, no? So, for me, goods na goods yan. Suzuki Raider 150 Fi is powered by 147.3cc, liquid-cooled single-cylinder 4-stroke 4-valve dual overhead cam. So, ito guys ay may lakas na 13.6 kilowatts at 10,000 RPM and max torque of 13.8 Nm at 8,500 RPM. Pagdating naman guys sa kanyang fuel tank capacity, which is na dito sa kanyang underseat, meron siyang fuel tank na 4 liters. Tapos yung gini-claim ni Suzuki na average fuel consumption since siya ay Fi na is 50 km per liter. Pero it may vary pa rin guys sa throttle habit ng driver. Kung malakas kang magpatakbo, well, hindi mo maabot yung kini-claim ni Suzuki na 50 km per liter. Pero kung takbong pogi ka lang, ayan, kayang-kaya mo yung abutin. And ang isa pa guys na nagustuhan ko dito, aside sa forma niya, no, mas pinamodern na yung looks niya. Though kahit decals at saka color nagkaiba doon sa old version, nandun pa rin naman yung pagka-supreme niya, which is ito nga yung tinatawag nila na the pinnacle of hyper underbone. Kasi yung the king of underbone guys is yung si Suzuki Raider Carb, which is ayan, meron din silang bagong model at saka bagong color variant. So pagdating sa headlight, ganun pa rin naman guys, wala pa rin naman pinagbago, no? Naka-LED turn signal is naka-bulb type. So comment down below guys if ever i-upgrade to ni Suzuki, ano yung mga upgrade yung gusto nyo pagdating dito kay Suzuki Raider 150 Fi. Next, pagdating naman dito sa head, nandito pa rin yung kanyang pride of ownership, which is yung kanyang emblem na Suzuki. Nandito meron pa rin sticker, ayan, na Fi fuel injection. Tapos pagdating dito sa side, nandito yung kanyang decals na hyper underbone. So, combination siya guys ng Pearl Bright Ivory at saka ng gold. Para kasing gold yung kulay ng kanyang decals guys. Same dito sa kanyang mags. Nag-complement talaga yung kulay ng dalawa. Pagdating sa suspension, ginamitan siya ng telescopic fork suspension. And ganun pa rin naman, single hydraulic disc brake with dual path piston brake caliper. So, good thing guys na naka-dual path yan para nang sa ganun, yung braking system niya, lalong-lalo sa high speed, napakakapit na, no? So, ayan, comment nyo sa baba kung if ever gusto nyo itong i-upgrade ng EBS. So, sa front tire size naman, 70 by 90 by 17. This one is tubeless na. So, yung kinaganda sa tubeless type guys, pag was mapako, hindi basta-basta mag-flat. Ayan. Tapos, ito yung kanyang fender guys, naka-matte black. Tapos, nandito yung kanyang radiator. So, if I were you guys, if ever ito yung bibilhin yung motor, bili kayo ng aftermarket na radiator cover. Nang sa ganun, hindi siya matamaan ng bato-bato. Kasi yung tendency nito, pag once natamaan ng bato-bato, yuyupe. Tapos yung horn, ayan guys, may cover na yung horn. Undercowl niya, pamprotekta yan sa mga bato-bato para hindi madaling matamaan yung engine ng motor na to. And dito naman, sa kanyang side, ito yung itsura niya side view guys. Ayan. O diba, napaka-astig ng forma. Nice. So, meron siyang decals dito na Suzuki, yung Pearl Bright Ivory na decals. Tapos dito gold, Raider R150 dual overhead cam 4-valve. At saka yung Suzuki Advanced Twin Spark Frame. At pagdating sa transmission guys, siya po ay 6-speed manual transmission. Tapos dito, nandito pa rin naman yung kanyang R150 na napakahaba na decals. And liquid gold, so makakaasa kang sa long ride, hindi na basta-basta mag-overheat itong motor na to, no? Tapos, ayan guys, hindi pa rin tinanggal yung kickstart. For me, goods na goods yan, para nang sa ganun, pag madiskarga yung baterya, ayan, may pag-asa pa kayong mapaandar tong motor na to. Kasi yung ibang motor ngayon,
na underbone type, tinatanggalan na ng kickstart. And sa akin, mas favor sa akin na may kickstart. Para nang sa ganun, hindi ka aasa sa electric start lamang. Tapos, nandito yung kanyang brake pedal, foot peg ng driver, tapos yung foot peg ng angkas. Yan. Yung sa tambuchon naman niya guys, same pa rin ang designs, kagaya ng dati. Meron pa rin siyang heat guard. Ayan. Metal yan. Maging dito, exhaust end cap, silver yung datingan. And, balik muna tayo dito sa kanyang handlebar. So, sa handlebar guys, no, napaka-aggressive pa rin ang design. Parang naka-V. Yung mga buttons and switches dito sa right side is, ayan, electric start. And aside dyan, wala ka nang ibang makikitang buttons, no? Sa left side naman, meron siyang patayan ng ilaw. Ayan, patayan din ng ilaw ng dashboard to. Tapos high beam, low beam, turn signal switch, off, tapos yung horn. And then, pagdating sa dashboard, so, hindi natin makikita yung dashboard guys kasi saka lang nila to ina-activate once na purchase na. Pero yung information naman meron dito is kagaya ng speedometer, RPM indicator, trip A, trip B, tapos yung fuel gauge. Ayan, yung basically type lang naman ng mga information na kailanganin mo sa isang motor. Tapos meron siyang select at saka adjust. So, dyan ka mag-select at saka mag-a-adjust ng mga information dito sa dashboard. So, naka-fully digital instrument panel na din siya. Pagdating naman sa kanyang side mirror guys, typical dahon type pa rin. Ganun pa rin, kagaya ng design ng dati. So, kung if ever bibili kayo ng aftermarket at gusto nyo itong palitan itong side mirror na to, meron akong i-recommend sa inyo, which is yung gamit ko kay Click na Street King side mirror. So, ilalagay ko po yung link sa baba para maka-order na din kayo. Tapos, dito sa kanyang ignition guys, meron na din siyang key shutter. So, safe na safe yan para hindi madali mabuting-ting. Ipapark mo to sa matataong lugar. Ayan. And then, dito, pansin nyo guys, meron siyang front pocket dito. So, may maliit siyang front pocket dito. Pwede mo ilagay yung papers ng motor, coin purse mo. Ayan, mga personal belongings mo na maliliit na pwedeng mailagay dito. Tapos, pagdating naman guys sa kanyang upuan, syempre hindi ka makakaasa. Generous yung seat niya since underbone type to ng motor. Ayan. So, goods na goods yung pormahan niya sa pormahan ng motor na to. Pero kung sa comfort, wala siyang may bibigyan ng comfort para sa inyo guys. Ayan. So, dito tayo sa kanyang grab bar. Ayan, ganun pa rin guys, naka-matte. So, napaka-sharp din ng design and napakaganda din ng pagkaka-mount, durable. So, goods na goods yan, hawakan ng angkas mo kung ayaw niya namang humawak sa inyo. So, dito tayo banda sa kanyang likod. Pagdating naman dito sa kanyang gulong sa likod, guys, IRC yung brand, same sa front, tapos naka-mugs na gold. Ayan, tapos ito ay merong tire size, guys, na 80 by 90 by 17, tubeless. So, pag mapako to, hindi siya basta-basta magpa-flat. So, maiiwan lang yung pako dito, guys. At saka siguro nakauwi na kayo before nyo pa napansin na napako kayo. So, yun yung advantage kung bakit mas maganda yung tubeless kaysa doon sa tube type. So, braking system is single hydraulic disc brake and single flat piston brake caliper. Suspension naman na ginamit guys is monoshock, swing arm, suspension. Tapos sa tail naman, ayan, full assembly pa rin. So, comment down below kung gusto nyo itong i-upgrade ni Suzuki ng LED. Ayan. At kung ano pa yung gusto nyo i-upgrade dito sa motor na to, i-comment nyo na din sa baba, no? Para nang sa ganun, malay natin, by next year, i-upgrade na nito ni Suzuki. Tapos, dito naman guys, nandito pa rin yung ilaw ng plaka, yung plate holder. May sticker pa rin na Suzuki, which is yung brand niya. At saka yung napakahaba niyang rear fender. Tapos, dito sa side, ito yung looks niya sa side. Ayan. So, parang nangibabaw yung kulay ng gold, guys. No? Tapos, yung pearl bright ivory niya, napakaganda. Tsaka napakaganda din ng paint job, guys. So, pag maalikabukan, hindi masyado halata kasi hindi siya ganun kaputi. Para siyang dirty white tingnan sa personal. No? Tapos, dito, ito yung kanyang chain cover. Swing arm niya, foot peg ng angkas, of course. Tapos yung kanyang 6-speed manual transmission. Ayan. Merong nakalagay dito guys, nag-gear niya. So, 1 down, neutral, and the rest is up. Ayan. Tapos dito guys, yan yung looks niya. Ayan. So, comment down below kung ito ba yung tipo ng motor na bibili nyo this year. Gusto kong malaman. Ayan. So, ngayon naman guys, talakayin natin yung kanyang seat height kung abot nyo ba. So, ito yung itsura natin guys pag nakaupo kay Suzuki Raider 150 Fi. So, meron tayong height na 5'5" at sa seat height niya na 765mm at ground clearance sa 150mm.
Kita nyo naman, abot na abot natin tong motor na to. So, if ever mayroon kayong height, kahit na 5 flat, kaya nyo pa rin tong abutin. So, ayan. Yung kanyang turning radius, malawak naman, tsaka napakadali lang din niyang i-maneuver. So, sa long ride guys, medyo ngawit nga lang kayo dito kasi medyo nakalin kayo ng ganyan, unlike doon sa ibang underbow na naka-upright sitting position. Pero kung yung forma talaga yung habol nyo at speed, ayan, highly recommend this one. So, ayan. Kita nyo naman guys, napaka-forma, no? Napakaangas. So, hindi ako magtataka kung bakit isa to sa pinipilahan ng mga riders ngayon dahil nga sa looks at saka sa speed niya. So, ngayon naman guys, talakayan natin yung kanyang updated price. So, sa mga interested dito kay Suzuki Raider 150 Fi, the pinnacle of Hyper Underbone 2024 model per Bright Ivory, this one guys ay merong updated price na ayan, spot cash is 119,900. Pero kung gusto nyo ng hulugan, down payment is 9,232 at monthly sa 3 years na 5,599 at rebates na 200. So this one guys is available sa may LYR Marketing Corporation. So along the highway lang siya guys ng Kanokotan. Nasa gitna po siya ng Kawasaki Crib at ng Honda Big Bike. So, ayun na guys, tapos na nga natin ikutan tong si Suzuki Raider 150 Fi. Ano yung masasabi niyo sa motor na to? Sulit po ba siya sa presyo niya? At ano yung katangian niya kung bakit siya i-consider yung bilhin ngayong 2024? I-comment nyo nga sa baba. At syempre kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So, yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!